Malakas na chipset at pang gaming phone ba yung hanap mo? Eto na siguro yung para sa'yo. Eto yung Realme GT5 na naka-Snapdragon 8 Gen 2 saka AMOLED display with 144Hz na refresh rate. At meron tong chipset para hindi tayo mag-lag sa mga nilalaro natin. Ang tawag nila X7 chip ng Realme. At guys, meron tong isang features na wala sa ibang brand. Dito ko lang nakita yan sa Realme GT5. Kaya samahan nyo ako sa video nito, mag-test tayo ng maraming games, check natin yung temperature, pati yung camera. Kaya panoorin nyo ng buo. At sa mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pinitin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. You guys need to subscribe to Paultechs TV. Paul is a friend and he creates awesome videos. Let's get him to cross 100k subscribers. Please subscribe to his channel. Okay guys, kumusta po kayo? Medyo natagalan ako sa pag-review ng GT5 kasi ginamit ko talaga siya almost siguro mga 1 month. Pero sasabihin ko sa inyo kung naging experience ko sa paggamit ng phone na to. Well anyway, yung box muna natin. So sa box meron tayong ganitong box. May nakalagay dito na Realme GT5. Medyo kakaiba talaga yung box niya. So sa loob ng box meron tayong free jelly case, black to. At meron tayong Type-C cable, SIM ejector pin, at yung pinaka nagustuhan ko talaga sa phone na to mataas talaga yung charging niya. Meron tayong 150 watts na fast charging at Type-C port na yung suksukan nito. Dito naman meron tayong US plug, so hindi tayo mahihirapan unlike sa mga Oppo tsaka Xiaomi, nahirapan tayo mag-plug ng mga European plug. Unlike dito, naka-US plug na tayo. At isa pa, 15 minutes lang full charge na yung phone mo. So, ganun siya kabilis kasi 150 watts na yung kasama dito. At kung nagmamadali tayo o kung may lakad tayo, 15 minutes lang full charge na yung phone mo gamit tong charger na to. At eto na yung phone natin. Ang pinaka nagustuhan ko talaga sa phone na to, metal frame yung ginamit na materials dito. So, maganda yung build quality at premium talaga siyang hawakan. May kabigatan nga lang talaga. Sa baba naman, meron tayong speaker, Type-C port, microphone, at SIM card tray. At sa taas, meron tayong maliit lang na speaker pero dual speaker to. At maganda naman yung speaker, yun nga lang medyo nagkukulang ako ng konting bass at medyo mataas yung treble niya. Then meron tayong IR blaster para sa remote control ng mga appliances natin at isang microphone. At dito naman sa kabila, meron tayong power button tapos volume rocker. So yung fingerprint scanner nito ay standard display na at mabilis-bilis naman siya. Yung design ng phone na to medyo kakaiba. Malaki yung camera module niya o medyo nakaumbok. Hindi naman siya sobrang umbok na umbok talaga. Then meron tayong tatlong camera dito at meron tayong flash. Then kung mapapansin nyo, may nakalagay dito na Snapdragon 8 Gen 2. Actually hindi yun yung mismong chipset natin, parang design lang yan. Sa palibot niyan meron tayong pulse light. Ang tawag ng Realme pulse light talaga. Yung umiilaw yan para sa mga notifications natin, sa mga call natin, sa charging, at kung ano-ano pa. So medyo maangas, pang gaming phone talaga. At nagugustuhan ko talaga yung build quality niya. Yun nga lang, sa paggamit ko ng isang buwan, medyo gasgasin talaga yung frame niya. At sobrang kintab niya kasi may pagka silver talaga siya. Medyo halata talaga yung mga gasgas dito sa phone. So yun yung isang cons ko dito sa materials na ginamit dito. Pero sa back panel made of glass to, yun nga lang, fingerprint magnet din siya. Pero diba, gagamit naman tayo ng mga casing at kung ano-ano pa, kaya okay lang na kahit na fingerprint magnet siya, may mga solution naman talaga yan. Gumamit nga tayo ng mga case para sa mga phone na ganito. So bago tayo pumunta sa performance o camera ng phone na to, gusto ko lang malaman nyo yung phone na to hindi siya nilabas sa global. So China ROM yung mga ginamit dito at may mga Bluetooth at wala tayong local warranty pagdating dito. Pero kung gusto nyo bumili talaga, yung link ilalagay ko sa description para hindi tayo maligaw o may scam. Nasa 24,000 to 25,000 to, pero yung variant na hawak natin ngayon 16GB of RAM, 512 na storage. So kung sakali baka ibenta ko sa page ko to at baka mas mura kong ibenta kasi nabili ko siya ng 27,000. Yung 256 naman nasa 24,000 to 25,000. So abang-abang kayo dun sa page ko na Paultech TV sa Facebook. At kung may TikTok naman kayo, pa-follow na rin. Okay, moving on sa performance. Alam ko inaabangan nyo to maliban dun sa display mamaya. So meron tayong Snapdragon 8 Gen 2 at ang nakuha kong Antutu score dito 1,400,000 points. So malakas-lakas po yan. Kung naghanap ka talaga ng pang gaming, pasok na pasok talaga itong Realme GT5. So paano kaya mag-perform to pagdating sa mga games? Yan yung alamin natin ngayon. Mag-umpisa tayo sa Mobile Legends. Sa Mobile Legends, ang Snapdragon 8 Gen 2 maning-mani lang talaga dito. Nakakuha tayo ng ultra frame rate tsaka ultra graphics. Bali sa paglalaro natin dito, napakaganda talaga ng performance nito at talagang nakakatulong dito yung X7 chip kasi yung chipset
na yan para sa display at lalong-lalo na para maging steady yung mga frame rate na nilalaro natin tulad nga dito sa Mobile Legends. So sa Mobile Legends nakakuha ko ng 115 to 120 frame rate. At hanggang sa matapos yung laro, kahit na matalo kami dyan, hindi bumaba yung frame rate nito. Talagang umikot lang siya sa mga 115, 120 hanggang sa matapos yung laro. Kung di ako nagkakamali, siguro mga 20 minutes yun. At ang nakuha kong temperature dito, okay lang kahit na mainit yung panahon natin dito sa Pilipinas, nakakuha pa rin tayo ng 42 degrees Celsius, which is in-expect ko na medyo tataas siya, pero hindi siya tumaas ng ganun. Mga nasa 41 to 42 lang. Expect ko mga 45 dahil sobrang init nga nung nag-test ako dito sa kwarto ko. Pero ang kagandahan dito, hindi talaga siya uminit. 42 degrees Celsius pagdating sa Mobile Legends. Syempre, ano ba naman yung Mobile Legends, diba? Subukan natin ngayon sa Genshin Impact. Sa Genshin Impact, nasa high settings tayo dito, 60 frames per second, talagang sagad na sagad dyan. At ang nakukuha ko dito, 55 to 60 frames per second hanggang sa matapos yung laro. Actually, kapag nag-test tayo ng mga Genshin Impact na ganito, talagang 30 minutes yan. Hindi talaga na parang test lang na umpisa lang, mga 5 minutes lang, hindi ganun. At kapag nag-test ako dito sa channel natin, hindi lang 2, hindi 3, mga lampas 5 talaga yung mga games na tinetest ko, minsan mga 10 pa nga, at kailangan ko i-test talaga yung mga games na yan para hindi masayang yung oras nyo dito sa channel natin. So balik tayo sa Genshin Impact, nakakuha ko ng 50 to 60 frames per seconds hanggang sa 30 minutes nga, nakakuha ko ng 43 degrees Celsius lang pagdating sa Genshin Impact. So malamig-lamig yan at palong-palo talaga kung maglalaro kayo ng Genshin Impact dito. At take note, meron tayong game turbo dito at yung pinaka-performance mode nito, ang tawag nila is the GT mode. So ako, hindi ko ina-activate yun dahil malakas na yung chipset natin. Kung i-activate ko pa yun, siguro lalong mag-init tong phone na to. Kaya okay lang na iligay natin sa normal mode o kaya dun sa balance mode. Kung GT mode, alam ko mag-init talaga siya. Pero nakita nyo naman yung frame per seconds natin sa Genshin Impact, hindi siya bumaba kahit na nasa balance mode lang tayo. Syempre, maning-mani lang to sa Punishing Grey Raven. At napakaganda ng graphics at nasa high settings tayo dito. Nakakuha ko ng 60 frames per seconds pagdating sa Punishing Grey Raven. Hindi siya pagpapawisan. At sinubukan din natin to sa Mirror 4. Nakakuha ko ng 40 to 44 frames per second dito. At napakaganda na naging experience ko pagdating sa Mirror 4. Hindi siya nag-lag. Siguro kung maglalakad tayo sa ibang mapa, normal siguro na bumaba yung frames per seconds nito. Pero kapag laban na talaga, hindi siya nag-brain drops. Talaga pumapalo pa rin siya ng mga 44. Minsan narating ko pa nga na parang pumalo siya ng 45 frames per seconds. So goods na goods to sa Mirror 4. Eto, sa Arena Breakout naman, maganda yung paglalaro ko dito. Para siyang Warzone, parang ganon. Pero mas nagugustuhan ko yung graphics niya kasi optimized na yung laro na to. Nakakuha ko dito ng mga 80 to 110 frames per seconds. At minsan parang steady lang siya ng mga 100 pero okay na okay pa rin yan. Wag lang talaga siyang bumaba ng mga 50 to 40. Talagang frame drops na yon. Dito smooth talaga siya, 80 to 100 frames per seconds. At malalaro natin to sa Arena Breakout. Sa Warzone Mobile naman, kumusta naman kaya yung Snapdragon 8 Gen 2 dito sa laro na to? Ngayon, ang naging experience ko dito sa Warzone Mobile na to, hindi ko nagugustuhan talaga yung graphics kahit nasa high settings tayo. May mga part talaga na parang Roblox siya, parang ganon, parang mga Condrado, o hindi talaga kaya yung graphics na nakikita ko dito sa Warzone. Pero ang nakukuha kong frame dito kahit nasa hangkap tayo, nakakuha ko ng mga 50 to 60 frames per seconds, which is okay na okay pa rin yan at hindi siya nag-frame drops, so wala siyang major frame drops. So okay na okay yung maglaro dito. Yun nga lang, kailangan pong optimize tong laro na to dahil bago pa nga, pagbigyan pa natin ng konti. Sa PUBG Mobile naman, yung graphics is nilagay ko sa smooth, as in talagang lowest settings yan. Pero yung frame rate na nakita ko dito, actually bago sa akin to, meron tayong Extreme Plus. Ngayon ko lang talaga nakita. At inisip ko baka pumalo to ng mga 90 frames per seconds, pero ang nakukuha ko dito mga 60 to 70 at minsan pumapalo pa rin siya ng mga 80 frames per seconds. Hindi ko siya nakitang pumalo ng mga 90. Pero okay na okay pa rin yan. Maganda pa rin maglaro dito sa PUBG Mobile at bago talaga sa akin tong Extreme Plus na to. Pero sa iba parang nakikita ko meron silang 90 frames per seconds, pero ako hindi ko inabot yun. Parang 80 lang yung nakuha natin sa PUBG Mobile. Kung maganda to sa PUBG Mobile, mas maganda to sa Call of Duty Mobile. Nakakuha ko ng 90 frames per seconds dito, pero yung settings natin nilagay natin sa low yung graphics at yung ultra naman dun sa frame rate. At ang nakukuha natin dito kahit sa Smoke Class, stable po siya sa 90 frames per seconds, parang 80 to 90 frames per seconds, hindi siya nag-lag doon at playable siya. Talagang
talagang palong-paluto sa paglalaro natin sa Call of Duty Mobile. Okay, dito naman sa Farlight 84, medyo dismayado ako kahit nasa extreme yung graphics nito, as in talagang sagad na sagad. Hindi ako nakakuha ng mga 100 to 100 frames per seconds na nakukuha ko dati sa Snapdragon 8 Gen 2 sa ibang phone, pero dito ang nakukuha ko lang 60 frames per seconds lang yung pinakamataas. Hindi ko alam kung bakit, kung anong settings nang dapat kong gawin, kahit na check natin yung mga applications para sa display, pero hindi talaga ako nakakuha ng mas mataas sa 60 frames per seconds. So yun lang yung nakukuha ko, 50 to 60, which is playable naman para sa akin. Siguro kailangan pang ma-optimize ng phone na to. Pero sabi ko nga kanina, yung game turbo nito hindi ko siya na-activate o yung GT mode. Pero marami tayong mga settings na pwedeng pagpilian dito, sobrang dami talaga. May mga activation nga dito ng mga visual enhancement natin, yung mga frame rate priority, yan para sa X7 chip. At kung gusto nyo talaga na isagad talaga yan o i-activate talaga yan, okay na okay lang. Yun nga lang, mag-init nga yung phone natin. Which is ako, okay na ako sa normal mode, hindi ko na i-activate yung mga yan dahil malakas nga yung Snapdragon 8 Gen 2. Meron tayong 1,400,000 points dito, diba? So malakas-lakas na yan, depende sa inyo kung kailangan nyo. Kung naglalag kayo, okay na gamitin. At isa pa, dahil naglalaro ko dito sa phone na to, metal body siya, diba? Kaya nararamdaman ko talaga yung init ng gagaling dito sa chipset niya. Kaya kung ayaw nyo maramdaman yun, gumamit tayo ng phone cooler o tapatan natin ng electric fan. So dahil nag-game test tayo, hindi ko tinatapatan ng electric fan at wala tayong aircon dito sa studio natin. So medyo mainit talaga habang naglalaro ako dito sa phone na to, lalong-lalo na wala siyang casing. Okay, pagdating sa display, napakaganda po ng display nito dahil meron siyang 2K resolution at pwede natin pagpilian yan 1080p o 2K resolution at medyo max yan sa baterya, pero kung gusto nyo ma-experience talaga, pwede dito sa phone na to. At malinaw yung panonood natin dito, like yan kapag manonood tayo ng mga bagong movies at yung mga paborito nating artista, yan paborito ko po yan. Talagang sa drama, palong-palo po yan. So si Bea Alonzo yan, talagang paborito ko yan. At yung mga bezel nito, manipis lang talaga. Actually, dun sa bandang chin niya, medyo hindi siya proportional dun sa gilid tsaka dun sa taas. Medyo may konting-konti lang talaga. Hindi naman siya makapal, pero mas angat siya ng konti compare ko dun sa bezel dun sa taas tsaka dun sa gilid. So sa kulay naman, nagugustuhan ko yung kulay nito dahil marami tayong image enhancement dito sa phone na to. Meron tayong image sharpener dito, ibig sabihin na maging sharp pa yung mga image na pinapanood natin o yung mga ibang video na pinapanood pa natin. So meron din tayong video color boost para mag-boost yung kulay at meron din dito na video motion enhancement. Mamaya papaliwanag ko sa inyo yan. At kung nagkukulang pa kayo dyan, meron tayong bright HDR video mode. So marami talaga, pero yung pinaka nagustuhan ko talaga dito, yung video motion enhancement niya. Kapag manonood tayo sa Netflix, sa YouTube, hindi mo na i-activate yung 60 frames per second sa YouTube para maging smooth yung video natin. Diba sa YouTube, hindi tayo nakakuha ng mga 60 frames per seconds minsan o 60 FPS dahil yung mga ibang video hindi supported. Pero lalong-lalo na sa Netflix, wala tayong option doon kundi 24 frames per seconds lang o 24 FPS. Pero kapag inactivate natin tong video motion enhancement na yan, makakuha tayo ng 60 FPS up to 120 frames per seconds. Ganun siya kalupit. At magagamit nga natin yan sa Netflix. Kung pinapanood nyo yung video na to sa YouTube, may settings ako dyan dun sa baba. Ilagay nyo sa 60 frames per seconds at makikita nyo dito sa sample natin na video sa Netflix na smooth siya, na parang 60 o 120 frames per seconds. Pero ako parang napapansin ko na parang 60 frames per seconds lang yung nakikita ko at hindi ko masyadong nakikita na pumapalo siya ng 120. Pero kayo, yung settings nyo dito sa YouTube, makikita nyo nga na 60 frames per seconds kahit sa Netflix o kahit sa YouTube. So napakaganda ng features na to na hindi ko talaga nakita sa iba. Isa pa, malakas yung 5G connectivity nito at yung mga message natin wala siyang delay. Kahit ano pang mga notifications yan sa message natin, Facebook, email, talagang wala tayong delay sa mga notifications natin. Ngayon, pag-usapan natin yung camera. Para sa mga gamer, alam ko walang pakialamin sa camera, pero sa phone na to, bonus na may camera tayo o magandang camera. Kung mapapansin nyo yung mga image na pinapakita ko sa inyo, sharp yung makukuha natin, yung kulay na binibigay niya talagang maganda. Mapa indoor shot man yan o outdoor, talagang palong-palo itong phone na to. Hindi ako maselan talaga sa camera kapag nakita ko talagang maganda yung kulay, talagang satisfied talaga ako. Hindi ko in-expect na lalong-lalo na pang gaming phone talaga yung Realme GT5. At meron din tong portrait mode, yun nga lang hindi siya masyadong bokeh talaga. May bokeh effect, hindi lang siya super aggressive talaga na gaya ng IQ phones. Saktong-sakto lang talaga yung pagka-bokeh nito. Yung separation ng background maganda po siya. Hindi siya ganun ka-perfect pero magagamit pa rin natin. Sa mga low light scenario naman, medyo nag
nag-struggle siya, hindi ko nagustuhan yung mga kulay na nakikita ko dito o medyo nagbo-boost talaga yung mga ilaw at nawawala na yung mga details lalong lalo na kapag na-zoom in pa natin. So hindi ako masyadong fan talaga ng night mode dito sa phone na to. Pero sa ibang aspeto nga kapag magandang liwanag o magandang sikat ng araw, kahit na mapa-indoor man yan o outdoor, maganda po yung nilalabas ng Realme GT5 para sa akin. At nagugustuhan ko yung kulay na binibigay niya. Hindi siya oversaturated, hindi siya overexposed, at hindi rin siya underexposed. As in talagang tamang-tama lang. Pagdating naman sa video, ang maximum po nito meron tayong 4K at 60 FPS. Stable po siya. Yun nga lang, hindi siya ganun ka-stable talaga. Pero para sa akin, okay na to. Hindi naman talaga sobrang galaw. May konting alog lang. Pero kapag steady video, mas maasahan natin to. Maganda yung kulay at sharp yung details na makukuha natin sa Realme GT5. Lalong-lalo na ginagamit ko to pang reels talaga. Kung makapansin nyo yung mga video natin dyan, may mga reels ako, TikTok ako na yun yung ginagamit ko. At satisfied naman ako sa output na nakikita ko dito pagdating dito sa video niya. Maganda po yung nakukuha ko talaga dito sa Realme GT5 pagdating sa video. Lalong-lalo na maganda na mayroon tayong 4K at 60 FPS. Okay lang na ilagay natin sa 30 FPS kung medyo cinematic look yung gusto nyo, pwede po dito. Dito naman sa selfie camera, satisfied din ako dahil sharp yung makukuha natin at maganda rin yung kulay. Lalong-lalo na kapag maganda yung liwanag o kapag may ilaw tayo, talagang makukuha nyo yung sharpness at yung kulay, satisfied din ako. So wala akong masyadong masabi sa front facing camera niya. Unlike sa Poco tsaka Xiaomi nga, hindi ko nagustuhan yung front facing camera. Dito maasahan natin na maganda yung output nito pagdating sa selfie camera. Pero pagdating sa video, meron lang tayong 10K at 30 FPS, pero maganda naman siya at sharp naman siya at maganda yung separation ng background kasi meron tayong bokeh effect. So ito po yung sample nun. So guys, yan, meron tayong 1080 at 30 FPS lang. Pero may bokeh effect siya. Yan, ganda diba? Sir, anong masasabi mo sa camera? Uy, lupet ah! Mas malupet dahil nandito ako sa video. May background mo. Oo nga, may bokeh effect. Ano to? GT5. GT5? Ah, okay. Hindi mo pa pala natapos. Wow. O, pati magkano ko na, kumuha kayo ng subscriber mo dyan. Oo. Paps, subscribe na kayo sa Pinoy Tech Dad. Dami tayong i-review doon. Pero maganda. Yan, may bokeh. May bokeh. Cinematic. Thank you. Natin. Okay, moving on sa battery, meron tayong 5,240 watts at mabilis nga itong mag-charge dahil 15 minutes lang full charge ka na dahil nga dun sa 150 watts na fast charging. At idagdag ko na rin yung storage nito, UFS 0.40. So mabilis-bilis na yan kapag nag-transfer tayo ng mga files galing sa computer o kaya sa phone natin to computer. So meron tayong 4.0 dito. At isa pa, dahil China ROM nga siya, wala pa tayong Play Store, kailangan natin mag-download at madali lang naman. Yung mga Bluetooth nga na sinabi ko kanina, madali lang din yan install, parang global na rin kapag inalis natin yun. So para sa akin, highly recommended ko tong phone na to. Maganda yung display, may mga video enhancement tayo. Sa gaming naman, nakita nyo na hindi siya nag-frame drops at palong-palo talaga yung frame rate na nakuha natin habang nag-games tayo sa Realme GT5. Sa camera, maganda rin yung camera nito pagdating sa video, sa mga photos, at kahit na nakakuha lang tayo ng 1080p 30 fps pagdating sa front-facing camera niya o video, okay na okay lang kasi maganda yung separation ng background at magagamit natin yon sa mga vlogging at kung ano-ano pa. So yung link ilalagay ko sa description para hindi kayo maligaw o may scam. At gusto ko lang para sa mga bago, kung nagugustuhan nyo yung mga gatong review, sana mag-subscribe kayo. Road to 100,000 subscriber na tayo at mamimigay tayo ng mga giveaway pag nakuha natin yung 100,000 subscribers. So abang-abang kayo, mag-live po tayo. So ayun, I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga gatong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. Once again, ako po si Paul. I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make, cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.